And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Galit ako sa Panginoon. Hi, DJ Rocky. Lumaki akong mag-isa. Lumaki akong maraming dala-dala. Mabibigat ang problema. At eto ako, sumulat sa programa mo para kahit papano'y mabawasan ang bigat ng nararamdaman ko. Itago mo ako sa pangalang Jen. 26 years old, from Bicol region. At ngayon ay nasa Western Visayas na. Ito ang aking secret file. 20 years ago, masaya at payapa ang pamilya namin. Masasabi kong hindi naman kami namumroblema pagdating sa pera. Kaya lang hindi laging Pasko. Dumating ang dagok sa pamilya namin. Naghiwalay ang mga magulang namin. 4 kaming magkakapatid. Pangatlo ko sa amin. Ako lang na nag-iisang babae sa aming 4. That time, nagsimula na kaming makatanggap ng mga chismis na may babae raw ang tatay namin. Siyempre nung una hindi kami naniniwala sa mga chismis na gano'n kasi maayos naman ang pamilya namin sa pagkakaalam namin. Hanggang sa yun na nga, parang may napapansin na nga kami kay Papa, lagi na lang siyang galit, lagi na lang siyang lasing. Sa tuwing nauwi siya ng bahay, galing sa trabaho niya, at nadatnan niya na walang mainit na tubig, ihahagis niya ang termos kay Mama. Ganun din sa ulam at kanin. Ayaw niya ng malamig. Pag dumarating siya na hindi mainit ang mga pagkain, ihahagis niya ang kaldero kay Mama. Magsisili para ng lahat. Kaming mga anak nila ay mag-iiyakan habang sinusubukang tulungan si Mama sa pagdampot ng mga kalat. Tapos aalis ulit si Tatay, pupunta sa mga barkada niya at doon makikipag-inuman. Uuwi ng bahay ng hating gabi habang kami mahimbing na natutulog. At dahil nga sa pagdating ni Tatay ng lasing, doon na kami magigising dahil nag-aaway na sila ni Mama. Nasaksihan namin na halos magpatayan na sila. Isang araw, kumuha ng baril si Papa. Pinaputukan ang bubong namin. Ganon din yung mga kaldero at pinggan. Nang dahil sa walang kakwenta-kwenta si Mama. Nanginginig ang mga kalamnam naming magkakapatid noon. Nang bigla niya kaming tutukan ng baril. Iyak kami ng iyak. Maya-maya pa ibinigay niya na ang baril kay Mama.
At saka niya sinabi, "Patayin mo na lang ako." Nang hindi ito mahawakan ni Mama, kinuha ng tatay ang baril at iniabot naman ito sa mga kapatid kong lalaki. Sabay utos na, "Kayo, barilin nyo na lang ako." Ganun si tatay pag nalalasing. Nagiging bayolente. Grabe yung trauma na dala-dala ko hanggang ngayon. Hindi na mabilang sa daliri sa mga kamay at paa na naulit ang pangyayaring yun. Kinaumagahan, paggising ni Mama, doon naming makikitang mugtong-mugto ang mga mata niya. At hindi lang yun dahil sa pag-iyak niya, kundi dahil sa pambubugbog ng tatay ko. Yep, laging may black eye si Mama. May pagkakataon pa na ipinabarangay ni Mama si tatay. Doon siya pa ang mas matapang sa kapitan namin. Kaya hindi maayos-ayos ang lahat sa amin. Hindi ko rin makakalimutan na inuuna ni tatay ang pagbili ng vitamins sa mga manok niya kaysa sa vitamins ng mga anak niya. Hindi niya nga kami mabilhan ng mga kinakailangan namin sa paaralan. Dahil inuuna niya ang mga baril niya. Inuuna niya yung mga gusto niya. Halos ganun ang senaryo sa bahay namin ng ilang taon. Tumatak yun sa musmus kong isipan. Mabigat din ang mga kamay ni tatay sa aming magkakapatid. Magkamali lang ng onte, tiyak, masasapak na kami. Bigla-bigla na lang niyang hahambalusin ang sinturon. At walang pakundangan na ihahampas ito. Hinding-hindi niya bibitawan ang mga ito. Hanggat hindi nahihila ni Mama, kaming magkakapatid. At sasabihin naman ni tatay kay Mama, kinukonsinti raw ni Mama kaming magkakapatid. Matapang din si Mama. Sabi niya, hanggat humihinga siya, siya ang sasalo sa aming magkakapatid. Sa mismong loob ng bahay namin, naranasan namin magkakapatid ang pang-aapi at pananakit. Nakala namin sa ibang tao namin mararanasan. Yun pala ay sa sarili naming ama. Meron din pagkakataon na habang kumakain kami, yung tabo na hinuhugasan ng kamay namin, bigla na lang ibubuhos ni tatay sa ulo ng panganay namin. Sa oras na maaalala nito ang ginawang kasalanan ng aming kapatid. At kapag umiyak ito, ay hahampasin siya ng sinturon. Sariwang-sariwa pa ang bawat pangyayari sa isip ko. At sa paglipas ng panahon,
nabubuo ang galit ko. Hindi lang sa sarili kong ama, kundi sa may gawa nitong lahat. Napapatanong ako, nasaan ang Diyos? Kung totoo ka, bakit hindi mo baguhin yung sitwasyon namin? Kung totoo na may awa ka, bakit hindi nyo baguhin yung tatay namin? Siguro nga'y walang Panginoon. Kasi danas na danas namin ang paghihirap. Ang kalbaryo ng buhay naming magkakapatid. Tuloy-tuloy. Hindi tumitigil. Iniwan kami ni Papa. Natuto si Mamang magbarkada at uminom. Napabayaan na kaming magkakapatid. Ang tatay, busy sa babae niya. Ibinuhos ang lahat ng pera niya. Nasa poder kami ni Mama. Hanggang sa nakahanap na si Mama ng trabaho. Unti-unti naging okay ang pamumuhay namin. At nandun pa rin sa isip at puso ko ang mga nangyari sa aming nakaraan. Madampian lang ako ng kamay ng isang lalaki. Nanginginig na ako. Grabe ang trauma na naidulot sa akin. Ramdam ko ang bawat palo at hampas na ginawa niya sa amin. Lumipas pa ang panahon. Nabuhay kami na wala nang presensya ni tatay. Akala namin tuloy-tuloy na ang ligaya na tinatamasa namin. Pero panandalian lang pala. Dahil habang si Mama ay nagtatrabaho, nahumaling si Mama sa isang babae. Yep. Nagmahal po si Mama ng kapwa niya babae. Masakit yun para sa mga anak niya. Nag-aaral pa kaming lahat nun eh. Kinakantsawan kami na wala ng ama. Iniwan ng ama. Naging tomboy pa ang ina. Kaming apat na lang na magkakapatid ang magkakampihan. Kasi wala namang mga magulang na magtatanggol sa amin. Nabubuli kami sa school. Pero syempre, sa halip na kamuhian namin ang sarili naming ina, tinanggap namin siya ng buong buo dahil alam naming masaya siya. At sa pagtanggap namin yun, akala namin nga ay magiging okay na ang lahat. Pero unti-unti napatunayan namin na pera lang pala ang habol ng babae sa kanya. Sa bar niya lang pala ito nakilala. At napabayaan kami ulit. Nagkawatak-watak kaming magkakapatid. Naganap kami ng mga bahay na pwede naming matuluyan. Yung panganay namin may mabuting pamilyang kumukop sa kanya. Itinuring siya na isang anak. Yung pangalawa naman nanuluyan sa ibang pamilya. At yung bunso namin ay naganap din ng bahay na pwede siyang manuluyan para lang makakain. Ako ang naiwan sa bahay namin na mag-isa. At minsan nabibigyan ako ng mga kapatid ko ng pagkain. Yung mga tira-tira nila,
na tinutuluyan nila. Umaabot na nga ako sa puntong halos kalahating taon ako nag-uulam ng mantika at asin lang. Sa tanghali, gabi, ganun. Minsan, humanap pa nga ako ng pwedeng makain sa basurahan. Ang haba pa ng nangyari sa buhay ko. At ang dami ko pang pinagdaan ng pagsubok sa buhay na gusto kong ibahagi sa inyo. Pilit kong nilalabanan magpahanggang ngayon. Alam ko na meron namang awa ang poong lumikha ng lahat ng ito. Kung wala siyang awa, siguro kapiling pa rin namin ang tatay naming bayolente. Kung wala siyang awa, siguro magulong-magulo pa rin ang buhay namin. Sa paglipas ng panahon, na-realize ko na hindi naman may iwasan na meron talagang paghihirap. Merong kadiliman, pero meron ding liwanag. At lahat ng mga pagsubok na ito ay bibigyan tayo ng aral, lakas, at pag-asa. Kung hindi man natin kayang baguhin ang mga ginagawa ng ibang tao sa atin, kaya nating baguhin kung ano yung posibleng maging kapalaran natin. Pwedeng-pwede tayong humingi ng gabay sa Panginoon. Nakikinig naman siya. May awa siya. Oo, inaamin ko. Nagalit ako sa Panginoon dati. Pero dahil sa galit na yun, mas naging malalim kami. Natuto akong isuko sa Kanya ang lahat ng mga pinagdaanan ko. Lahat ng mga paghihirap ko. At dahil doon, mas magaan ang pagharap ko sa buhay. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jen. At ito ang aking secret file.